na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaniyo ang trumpeta. Sinabi hindi inihanda. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sinisimulan po natin ang pangkaraniwang panahon sa araw na ito. Kapapagdiwang lamang po natin kahapon ng binyag ng ating Panginoon, katapusan ng panahon ng Kapaskuhan. Sa pagpasok ng pangkaraniwang panahon, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, tuunan ang ating mga pangkaraniwang ginagawa sa araw-araw habang tayo nag-aantay sa Kanyang ikalawang pagparito. Isinasama po natin sa banal na misang ito ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na ang mga may sakit, ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo, ang ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na ang mga kapatid na walang nakakaalala, mga kaluluwa. Isinasama natin ang lahat ng ito at ito'y itinataas natin sa puong may kapal, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na iyan. Umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko po lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapagdadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika.
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang unang araw sa unang linggo ng karaniwang panahon, binibigyan po tayo ng katotohanan na hindi ito negatibong ordinaryong araw, na para bagang something special ang mga nagdaan na araw at tayo ay papasok sa karaniwang panahon sa ordinaryong mga araw. Kung hindi, ang inilalagay lang po dito ay magkaroon ng order ang liturgical calendar ng simbahan. Kung hindi, patuloy pa rin ang paanyaya na gumawa ng kabutihan, sumunod sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, kung ano ang Kanyang ninanais para sa atin. Hindi po ito parang pag-degrade ng araw, dahil lahat ng araw ay gawa ng Diyos. Kung hindi, binibigyan lamang po ng diin na sa pagpasok ng pangkaraniwang panahon, muli tayong makikibaka sa kung ano ang hamon ng buhay. Kagaya po ng ating Panginoon, tingnan niyo po, ang Kanyang inatupag kaagad pagkatapos mabinyagan kahapon ay para magturo at gumawa. Inseparable po ang dalawang ito.
Ang mga sinasabi ng ating Panginoon ay napapatunayan sa Kanyang ginagawa. Kaya nga, namangha ang mga tao dahil isang utos lang ng ating Panginoon, lumabas ang masamang espiritu. Samantalang nagtuturo siya sa sinagoga, at namangha din ang mga tao dahil siya'y nagtuturo na may kapangyarihan, otoridad. At kagaya nga, ikinumpara pa siya ng mga tao, ang sabi dito'y hindi kagaya ng mga eskriba. Dahil ang ating Panginoon, kung bakit siya'y ganon ang kanyang kapangyarihan at otoridad, dahil siya'y salita na kasama ng Ama noong una pa man na nagkatawang tao. Kaya nga, Diyos ang ating Panginoon. Kaya kahit malayo, pag ninais ng ating Panginoon na kanyang pagagalingin, gumagaling ang may sakit dahil siya nga po ay Diyos at ang bawat salitain niya, bawat sabihin niya'y nagkakatotoo at bawat naisin niya'y nagaganap dahil siya'y Diyos, bagamat tao, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Subalit nung siya'y magkatawang tao, nandoon pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Ito yung nagkakaroon siya ng kredibilidad dahil sa integridad na nasa kanya. Kaya nga, kung ano ang kanyang sabihin, yun ang nagagawa, yun ang nangyayari, yun ang nagaganap. Marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa paglalapat sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga magulang, bilang mga sumusunod kay Kristo. Papaano tayo magkakaroon ng credibility, kagaya ng ating Panginoon. Iisa lang ang itinuturo sa atin dito. Kung nakikita ng inyong mga anak, kung nakikita ng mga tao, kung ano ang iyong sinasabi, ay siyang iyong ginagawa. At ito ang nakita ng mga tao sa ating Panginoon. Subalit kung magkasalungat ang ating mga sinasabi sa ating mga ginagawa, doon na po nagsisimula ang inyong mga anak na magduda sa inyo. Doon na po nagsisimula ang tinatawag na disobedience. Kung hindi nyo ginagampanan ang inyong mga ginagawa at ang mga sinasabi. Kaya nga marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon upang tayo'y magkaroon ng otoridad na kahit hindi po natin utusan ng utusan ang inyong mga anak, ang mga nasasakupan natin, o kahit sabihin natin, ipagsiksikan natin kung ano ang dapat nilang gawin, subalit kung ito'y ipapakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang ating mga sinasabi ay magkakaroon ng buhay. Kaya nga, inseparable ang words and deeds. Sana ito po ang ating pagsumikapan na makita ng inyong mga anak at ng ating mga nasasakupan upang ang pananampalataya na ating gustong ipalaganap at ipahayag magkaroon ng katuparan. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay, na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon,
sikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa
sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Elisa Nunez na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko'y kasing bigo, kapis at pain, iyong matamis din at agap ang sakit ng magningasang liknik. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo
aking sugatang puso. Na aking mahango, kapwa ko kasing bigo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami ay pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismo pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, ika-13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa sa ika-12 ng tanghali at ang misa sa ika-9 ng umaga at ika-2 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagbabagaling
na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal ka namin.